Nang humupa na ang labanan, ay bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit hindi maitatanging may iniwang sugat ang pananalasa ng mga tagulilong. Ang mga bahay na sinunog ay patuloy pang umuusok. Ang lupa ay batbat ng dugo at ang mga taong naulila ay tahimik na tumatangis sa tabi ng mga katawan ng kanilang mahal sa buhay. Ngunit higit sa lahat, ang mga dalagitang nabihag kasama si Lucia ay bitbit ang takot at puot sa kanilang mga puso. Sa harap ng dambanang bato sa gitna ng baryo, nagtipon ang mga matatanda at pinuno ng nayon. Kabilang sa kanila si Tandang Mero, ang pinakamatalinong albularyo ng lugar, isang matandang kuba, mahaba ang balbas na kulay puti at batikan sa panggagamot ng sugat, maging ito man ay sa pisikal o sa espiritual. Lumapit siya kay Lucia at sa iba pang dalagita. Hinawakan ang kanilang mga kamay at marahang tinitigan sila. Mga anak, alam kong mahirap ang inyong pinagdadaanan. Ngunit tandaan ninyo, ang dilim ay hindi panghabang buhay. Kayo ay nailigtas na. Kayo ngayon ay malaya na. Ngunit hindi sumagot si Lucia, nakatingin lamang siya sa lupa. Pilit na itinatago ang mga luha. Hindi ganoon kadali, Tandang Mero. Ang sakit na iniwan nila, hindi ito basta mawawala. Napatango ang matanda, nauunawaan ang bigat ng kanyang damdamin. Si Pilo naman ay tahimik na nakatayo sa gilid at hindi maiwasang mapatingin kay Lucia. Nais niyang sabihin ang tamang mga salita upang pagaanin ang kanyang loob. Ngunit paano? Alam niyang hindi sapat ang kanyang tapang upang burahin ang takot na iniwan ng mga kalaban. Lucia, alam kong mahirap ang pinagdaanan mo. Ngunit gusto kong malaman mo, hindi ka nag-iisa at kahit kailan, hindi kita pababayaan. Wika ni Pilo, hawak ang kanyang kamao. Napatingin si Lucia sa kanya at sa unang pagkakataon, isang munting ngiti ang lumabas sa kanyang mukha. Isang bakas ng pag-asa. Kinabukasan, nagtipon ang buong baryo sa dalampasigan. Ang bangkay ni Mang Lubas, pati na ang katawan ng ilan sa mga tagulilong, ay isinakay sa isang lumang bangka na may mga sulo. Ayon sa nakaugalian, ang katawan ng mga masasamang nilalang ay dapat itapon sa dagat upang hindi na sila makabalik sa mundo ng mga buhay. Habang unti-unting itinulak ng mga kalalakihan ang bangka sa tubig, isa-isang lumapit ang mga tao upang itapon ang kanilang galit sa pamamagitan ng mga bato, abo o kahit anong maaaring ihagis sa sasakyang naglalaman ng mga labi ng kanilang kaaway. Si Lucia ay lumapit sa gilid ng dalampasigan. Hawak ang isang piraso ng puting bato. Ito ang bato na ginagamit niya noon sa paggawa ng mga alahas, isang simbolo ng kanyang tahimik at masayang buhay bago ang pananalasa ng mga tagulilong. Sa isang iglap, ihinagis niya ito sa bangka at sa pagtalbog nito sa kahoy, tila kasabay din itong bumigat ang kanyang loob. Paalam, bulong niya kasabay ng paghampas ng alon. Nang tuluyan ng lumayo ang bangka, isang lalaking matanda ang lumapit kay Pilo, si Kaibo, ang pinuno ng mga mandirigma sa nayon. Pilo, matapang kang lumaban. Dahil sa iyo, nailigtas namin ang ating bayan. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang iyong misyon. Napatingin si Pilo kay Kaibo. Bakas ang determinasyon sa kanyang mukha. Ano ang ibig mong sabihin, Kaibo? May mga tagulilong pa sa ibang bayan. Hindi lang sila mga tulisan. Sila ay bahagi ng isang mas malaking kapatiran. Ang ating laban ay hindi pa tapos, Pilo. Napamulagat si Pilo. Hindi niya akalaing ang mga nilabanan niya ay bahagi lamang ng isang mas malaking panganib. At ikaw, Pilo, dagdag ni Kaibo, ang tanging may lakas ng loob upang tapusin ito. Sa likod ni Pilo,
Si Lucia ay tahimik na nakatingin sa kanya. Alam niya ang kanyang matalik na kaibigan ay muling haharap sa panganib. Ngunit sa pagkakataong ito, mas handa na siyang harapin ang katotohanan. Hindi pa tapos ang laban at sa muling pagbangon ng araw, isang bagong pakikibaka ang naghihintay. Matapos ang ritual ng pagtapon sa mga labi ng mga tagulilong, pansamantalang bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit sa kabila ng panlabas na kapayapaan, alam ni Pilo na ang kanyang laban ay hindi pa tapos. May mas malaking kapatiran ng tagulilong na nagkukubli sa dilim, mas mapanganib at mas tuso kaysa sa mga tinalo niya. Sa gabing iyon, nagtipon sina Pilo, Kaibo at Tandang Mero sa bahay ng pinuno ng baryo. Doon nila pinag-usapan ang mga posibleng hakbang upang maprotektahan ang kanilang bayan mula sa mas malalakas na kaaway. Pilo, ang mga nilabanan mo ay mga tauhan lamang ng isang mas malaking samahan. Ang tunay na pinuno ng tagulilong ay hindi pa nagpapakita. Siya ang itinuturing nilang Panginoon ng dilim, si Guadinsyo. Napakunot ang noo ni Pilo. Guadinsyo? Sino siya? Mabigat ang tinig ni Kaibo nang sumagot. Siya ay isang dating babaylan na bumaliktad sa landas ng liwanag. Gumamit siya ng itim na mahika upang palakasin ang kanyang kapangyarihan. Sinasabing may hawak siyang isang itim na mutya, isang agimat na nagbibigay sa kanya ng kakayahang maging hindi matalo sa labanan. Napatahimik si Pilo, iniisip ang posibleng panganib na dala ng kalabang ito. Kahit nasa kanya na ang mutya ng batong bantilis, alam niyang hindi niya dapat ipagwalang bahala ang lakas ng kalaban. Kung totoo ang sinasabi ninyo, ano ang dapat kong gawin? Dapat mong tuklasin ang lihim ng kanyang kapangyarihan. Sagot ni Tandang Mero. At upang magawa iyon, kailangan mong pumunta sa yungib ng Alitaptap, isang sinuunang kuweba sa Hilaga. Doon mo mahahanap ang sagot kung paano labanan si Guadinsyo. Nagkatinginan sina Pilo at Kaibo. Alam nilang ang yungib ng Alitaptap ay isang lugar na puno ng misteryo. Walang sinumang pumasok doon ang muling nakabalik. Ngunit kung iyon lang ang paraan upang maprotektahan ang kanilang baryo, wala siyang ibang pagpipilian kundi harapin ito. Kinabukasan, maagang umalis si Pilo, dala ang kanyang bolo, anting-anting at pananalig na hindi siya biguin ng tadhana. Habang naglalakad patungo sa Hilaga, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Maya-maya pa, isang tinig ang narinig niya sa likod. Pilo, hindi kita hahayaang mag-isa. Paglingon niya, nakita niya si Lucia. May dalang maliit na bag na gawa sa abaka at isang matulis na sibat. Lucia, anong ginagawa mo rito? Alam kong delikado ang misyon mo, pero ayaw kong manatili na lang sa baryo habang lumalaban ka mag-isa. Nag-alinlangan si Pilo. Alam niyang delikado ang kanilang pupuntahan. Ngunit hindi rin niya maitanggi ang tapang na nakita niya sa mga mata ni Lucia. Maging anuman ang mangyari, Pilo, dagdag ni Lucia, kasama mo ako sa laban na ito. Sa sandaling iyon, alam niyang wala siyang magagawa upang pigilan siya. Sige Lucia, pero mag-iingat ka. At sa pagpasok nila sa madilim na kagubatan, isang panibagong hamon ang naghihintay. Ang lihim ng yungib ng Alitaptap at ang madilim na kapangyarihang nagkukubli sa loob nito. Habang binabaybay ni Pilo at Lucia ang masukal na kagubatan patungo sa yungib ng Alitaptap, naramdaman nilang unti-unting lumalalim ang dilim sa paligid. Ang mga puno ay nagsiksikan, ang mga dahon ay tila bumubulong sa hangin, at ang bawat hakbang nila ay sinasabayan ng mga misteryosong tunog ng mga hayop na nagmamasid sa kanila mula sa mga anino. Naramdaman mo ba iyon? Tanong ni Lucia.
Mahigpit na hawak ang kanyang sibat. Tumango si Pilo. May presensya ng engkanto sa lugar na ito. Hindi lang sila ang naroroon. Sa kanilang harapan, unti-unting lumitaw ang isang malaking kuweba na natatakpan ng mahahabang ugat ng puno, ang bunganga ng yungib ng alitaptap. Dito ba natin mahahanap ang sagot kung paano labanan si Guadigncio? Tanong ni Lucia. Walang makakatiyak, pero ito lang ang natitirang paraan, Lucia, upang malaman natin ang lihim ng kanyang kapangyarihan. Dahan-dahan silang pumasok sa loob. Sa loob ng kuweba, kakaiba ang liwanag. Sa halip na kadiliman, nagliliyab sa hangin ang libu-libong alitaptap na kumikislap na parang mga bituin. Nakakita na ako ng maraming alitaptap, pero hindi ganito karami, bulong ni Lucia. Habang patuloy silang naglakad, napansin nilang ang mga alitaptap ay bumubuo ng 100, parang mga bituing gumagabay sa kanila patungo sa mas malalim na bahagi ng kuweba. Mukhang may gustong ipahiwatig ang mga ito, sabi ni Pilo. Nagpatuloy sila hanggang sa marating nila ang isang malawak na silid sa loob ng yungib. Sa gitna nito ay may isang lumang altar puno ng mga sinaunang ukit. Biglang lumiwanag ang paligid at mula sa kawalan lumitaw ang isang matandang lalaki, isang engkantong bantay ng yungib. Sino kayo? Nanangahas pumasok sa sagradong puok ng mga alitaptap. Nagkatinginan sila Pilo at Lucia. Mabilis na lumuhod si Pilo bilang paggalang. Patawad po kung ginambala namin ang inyong katahimikan, mahal na tagapangalaga. Ako po si Pilo at ito naman si Lucia. Narito kami upang hanapin ang sagot kung paano matatalo si Guadigncio, ang Panginoon ng Dilim, ang pinuno ng mga tagulilong. Tahimik ang matanda bago ito dahan-dahang lumapit. Tiningnan niya si Pilo mula ulo hanggang sa paa. Saka tumango. Ikaw ang may hawak ng mutya ng batong bantilis. Ngunit hindi ito sapat upang labanan ang itim na mutya ni Guadigncio. Nagulat si Pilo. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang itim na mutya ay may kapangyarihang sumipsip ng buhay ng sinumang mahawakan ito. Hindi ito basta-bastang agimat. Kung nais mong talunin si Guadigncio, kailangan mong hanapin ang ikatlong mutya, ang mutya ng liwanag. Ito lamang ang kayang tapatan ang dilim na bumabalot sa kanyang pagkatao. Napamulagat si Pilo. Saan po namin matatagpuan ang mutya ng liwanag? Naglahong parang usok ang matanda, ngunit naiwan ang kanyang tinig sa hangin. Hanapin ninyo sa puso ng isang nilalang na hindi kailanman nilamon ng kasamaan. At sa isang iglap, naglaho ang lahat ng ilaw sa kuweba. Nang bumalik ang kanilang paningin, napansin ni Lucia na isang kakaibang alitaptap ang lumulutang sa harapan nila. Isang ginintuang alitaptap na iiba sa lahat ng kanilang nakita. Pilo, tingnan mo ito. Dahan-dahang lumipad ang gintong alitaptap palabas ng kuweba, patungo sa kadiliman ng kagubatan. Nagkatinginan sila Pilo at Lucia. Mukhang ito ang ating gabay, sabi ni Pilo. Kung gayon, sundan natin siya. At sa kanilang paglabas mula sa kuweba, isang bagong pakikipagsapalaran ang naghihintay. Ang paghahanap sa mutya ng liwanag, ang tanging sandata laban sa madilim na kapangyarihan. Sinundan ni Pilo at Lucia ang gintong alitaptap na lumulutang sa harapan nila. Nag-iiwan ng bakas ng maningning na liwanag sa madilim na kagubatan. Tahimik ngunit matatag ang kanilang mga hakbang. Alam nilang ang maliit na nilalang na ito ay may mahalagang papel sa kanilang misyon. Saan kaya tayo dadalhin ito? Bulong ni Lucia habang mahigpit na hawak ang kanyang sibat. Hindi ko alam, sagot ni Pilo.
Pero wala tayong ibang pagpipilian kundi ang sundan ito. Nagpatuloy sila sa paglalakad sa ilalim ng makakapal na sanga ng mga puno. Ang mga anino sa paligid ay gumagalaw. Tila may mga matang lihim na nagmamasid sa kanila. Maya-maya pa, napansin nilang ang alitaptap ay huminto sa harapan ng isang matandang baliti. Napakalaki, ang mga ugat nito ay parang dambuhalang mga kamay na nakabaon sa lupa. Ito ba ang hinahanap natin? Tanong ni Lucia. Ngunit bago pa makasagot si Pilo, biglang lumindol ang lupa. Mula sa ilalim ng ugat ng punong baliti, isang anino ang unti-unting bumangon. Isang nilalang na napapaligiran ng madilim na usok, may mahahabang kuko at matang nag-aapoy sa pulang liwanag. Sino kayo na nangahas lumapit sa sagradong puno ng mutyang? Dumagungdong ang boses nito, parang kulog na yumanig sa paligid. Hindi umurong si Pilo, umakbang siya papalapit. Mahigpit na hawak ang kanyang bolo. Ako si Pilo at kasama ko si Lucia. Hinahanap namin ang mutya ng liwanag upang labanan si Guadincio, ang Panginoon ng mga tagulilong. Napatawa ang anino. Garalgal at nakakatakot. Maraming sumubok hanapin ang mutya ng inyong hinahanap. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakalabas ng buhay mula rito. Biglang lumundag ang nilalang, mabilis na sinugod si Pilo. Blag! Nagawang iwasan ni Pilo ang unang atake. Ngunit napakalakas ng halimaw, mabilis ito at tila hindi tinatablan ng mga simpleng sandata lamang. Si Lucia naman ay umikot sa gilid, hinahanap ang tamang pagkakataon upang umatake. Pilo, kailangan nating pag-isipan ang diskarte, sigaw ni Lucia. Ngunit bago pa siya makakilos, hinampas siya ng nilalang gamit ang mahabang kamay nito, dahilan upang tumilapon siya sa isang puno. Lucia, sigaw ni Pilo. Nagliyab ang kanyang damdamin. Hindi niya hahayaang matalo sila rito. Habang papalapit ang nilalang upang tapusin si Lucia, biglang nagningning ang gintong alitaptap mula rito. Isang sinag ng liwanag ang bumabalot kay Pilo. Sa isang iglap, nakaramdam siya ng kakaibang lakas. Parang may bumukas na bagong kapangyarihan sa loob niya. Ito ba ang kapangyarihan ng liwanag? Bulong niya. Sa kanyang dibdib, unti-unting lumitaw ang isang bagong mutya. Isang maliit na krus na kulay ginto, naglalabas ng liwanag na parang araw. Pilo, ang mutya ng liwanag! Sigaw ni Lucia, halatang nagulat. Binalot ng enerhiya ang katawan ni Pilo at sa isang iglap, umataw siya ng isang napakalakas na saksak gamit ang kanyang bolo direkta sa puso ng halimaw. Wag! Sigaw ng nilalang habang nilalamon ito ng liwanag. Sa isang iglap, nagkalasog-lasog ang madilim na anino at tuluyang naglaho sa hangin. Tahimik ang buong paligid. Wala na ang bantay ng baliti. Hawak pa rin ni Pilo ang kumikinang na mutya sa kanyang palad. Natagpuan natin siya, Lucia, ang mutya ng liwanag. Ngunit bago pa sila makapagdiwang, gumalaw ang mga ugat ng baliti. Tila may bagong panganib na muling nagising. Pilo, may paparating na naman, babala ni Lucia. Mula sa gitna ng puno, isang matandang babae ang lumitaw. Payat, kulubot ang balat, ngunit may matalim na titig. Natagpuan mo na ang mutya ng liwanag. Ngunit hindi ito sapat upang talunin si Guadincio. Sabi nito. Nagkatinginan sina Pilo at Lucia. Ano ang ibig ninyong sabihin? Tanong ni Pilo. Ang liwanag at dilim ay magkaugnay. Ngunit may isang huling bagay na kailangan mo bago mo magamit ang tunay na kapangyarihan ng inyong agimat. Ano iyon? Naglabas ng isang lumang balumbon ang matanda at iniabot kay Pilo. Nasa pergaminong ito ang huling sekreto. Ngunit ikaw lang ang makakabasa nito sa tamang panahon. Napatitig si Pilo sa papel.
Ano ang ibig sabihin ng matanda? Ngunit bago pa siya makapagtanong, naglaho ang matandang babae tulad ng usok sa hangin. Tahimik ang buong paligid. Nagkatinginan sina Pilo at Lucia. Alam nilang mas malapit na sila sa kanilang tunay na misyon, ang harapin ang Panginoon ng mga tagulilong. Sa pagkakuha ng mutya ng liwanag, alam ni na Pilo at Lucia na mas handa na sila sa laban kontra kay Guadincio. Ngunit ang iniwang abala ng matandang babae sa ilalim ng baliti ay nag-iwan ng tanong sa kanilang isipan. Ano ang huling sikreto ng pergamino? Habang naglalakad sila pabalik sa kanilang nayon, patuloy na iniisip ni Pilo ang kanyang bagong agimat. Naramdaman niya ang kakaibang init mula rito. Parang may sariling diwa. Pilo, ano ang gagawin natin sa pergaminong iyon? Tanong ni Lucia habang nakatitig sa lumang papel na hawak ng binata. Hindi ko pa alam, Lucia, pero sabi ng matanda, sa tamang panahon ko lang ito mababasa. Ibig sabihin, may hinihintay pa itong sandali. Sagot ni Pilo na bahagyang nangangamba. Napabuntong hininga naman si Lucia. Alam nilang wala nang atrasan ito. Ang hudyat ng giyera. Pagbalik nila sa nayon, sinalubong sila ni Kaibo at Tandang Mero at ng ama ni Pilo. Kita sa kanilang mukha ang lungkot at pagkabahala. Pilo, may masamang balita. Bungad ng kanyang ama. Ano po iyon, tay? Tanong ng binata. Si Guadincio, alam na niyang nakuha mo ang mutya ng liwanag. At bilang ganti, anak, napalunok si Isko, ang ama ni Pilo, bago ipinagpatuloy ang kanyang sasabihin. Nilusob nila ang kalapit na baryo. Winasak nila ang mga bahay at kinitlan ng buhay ang maraming tao at binihag ang iba. Nanlaki ang mga mata ni na Pilo at Lucia. Anong ibig mong sabihin? Sigaw ni Lucia, hindi makapaniwala sa narinig. Sumagot naman si Tandang Mero. May 20 katao silang dinala sa kanilang kuta sa kabundukan. At kasama na roon ang Lolo Andres mo, Pilo. Parang binagsakan ng mundo si Pilo. Si Lolo Andres? Ang lolo ni Pilo. Guadincio! Sigaw ni Pilo habang nangangalit ang kamao. Paghahanda ng hukbo. Kung gusto nating sagipin ang mga bihag, kailangan nating kumilos agad. Sabi ni Kaibo. Ngunit hindi tayo pwedeng sumugod ng walang plano. Mas marami sila. At lahat ng tauhan ni Guadincio ay may mga anting-anting ng tagulilong. Nag-isip si Pilo. Tama si Kaibo. Hindi sila pwedeng makipaglaban ng hindi handa. Mayroon tayong isang gabi upang maghanda. Sagot ni Pilo. Bukod sa atin, sino pa ang handang lumaban? Ang mga natitirang mandirigma sa baryo, sagot ni Tandang Mero. At may ilang dating tauhan ng mga tagulilong na kumalas kay Guadincio. Alam nilang mali na ang kanilang ginagawa at handa silang sumama sa atin sa laban na ito. Kung gayon, ipunin natin sila, utos ni Pilo. Dahil bukas, lulusob tayo sa kuta ng kadiliman, sa kuta ni Guadincio. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga si Pilo, isang panaginip ang dumalaw sa kanya. Sa kanyang harapan, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakaputi, may hawak na baston na tila yari sa kidlat mismo. Pilo, anang matanda, oras na upang gisingin mo ang tunay mong kapangyarihan. Sino ka? Tanong ng binata. Ako ang bantay ng iyong lahi. Ang dugo ng kidlat ay dumadaloy sa iyo. At ngayon, hawak mo na ang mutya ng liwanag. Ngunit upang mapuksa ang kadiliman, kailangan mong buksan ang pergamino.
tumingin si Pilo sa kanyang mga kamay, hawak niya ang pergaminong iniwan ng matandang babae sa ilalim ng baliti. Nang dahan-dahan niyang buksan ito, biglang lumiwanag ang paligid at isang sinaunang dasal ng kapangyarihan ang lumitaw sa kanyang harapan. Ito ang huling susi, bulong ni Pilo. Sa pagmulat ng kanyang mga mata, alam na niya ang dapat niyang gawin. Kinabukasan, sa unang sinag ng araw, nagtipon ang mga mandirigma. Handa na silang lumusob. "Mga kapatid!" sigaw ni Pilo. "Ang araw na ito ang magtatakda kung mananatili tayong alipin ng takot o kung tayo ang magiging pag-asa ng ating bayan. Hindi na nating hayaang manaig ang kasamaan para sa ating pamilya, para sa ating lupa. Laban! Laban!" sagot ng hukbo, sabay taas ng kanilang sandata. At sa kanilang pagsugod sa kuta ng kadiliman, isang digma ang tatatak sa kasaysayan ang magsisimula.